Amen. Praise the Lord. Tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating MC, beloved brother Freddy. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, at sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot po ko ng taos-pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, sa ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayon Dagat, mga kapatiran natin na dito sa dako po ng Olongapo City, sa lahat po ng ating mga minamahal, mga kapwa-manggagawa na nanonood sa mga oras na ito, at sa lahat po ng mga minamahal nating mga masugid na taga-subaybay. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal upang minsan pa maunawaan natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa aming mga pagsalangsang, patawarin mo po kami. Mahal na Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Paghimalaan mo po lahat ng mga nanonood, mga nakikinig ng mga salita, lalo na po malapang na may mga taglay na karamdaman, may mga pangangailangan, Panginoon. Nawa bago matapos ang banal na programang ito, makamtan po nila ang kahilingan dakilang Diyos. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal, kain libuksan natin ang dalawang pambungad na talata dito po sa awit, sa mga awit, talatang 16, talatang 3, at Roma Kapitulo 13, talatang 14. Buksan po natin ang mga talata. Dito po sa awit, chapter 16, verse 3. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang marilag na makinalulugdang kong lubos. Dito po sa Roma chapter 13 verse 14. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen. Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, The Secret of a God Glorifying Life. Ang sekreto, mga minamahal, ng buhay na nakapagbibigay ng kalulatian sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, isa po sa pinaka-importanteng dapat malaman po natin, mga minamahal, kung paano po natin lubusang maluluwalhati ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Sabi tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag ng mga kinalulugdan kong lubos. Tayo po, maminamahal, ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ipinapaalam niya sa atin, maminamahal, ang mga paraan, paano po maluluwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, how God glorify in our life. Paano natin maluluwalhati ang Diyos sa ating buhay? Sabi po nabasa po natin dito po, maminamahal, sa Romans 13:14, nang sabi po rito, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, put ye on, ibig sabihin ng put ye on, to dress oneself in. Mga minamahal, ibihis po natin yung kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibihis po natin ang karakter ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng put ye on. Put ye on, to dress oneself in. Ang sabi ng Galatia, sabi po ng Galatia Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 27. Alam niyo po ba, maminamahal, tayo po mga naging anak ng Diyos, once na tayo po tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesus,
dito pa lamang po tayo nagiging anak ng Diyos. At pag tayo po'y anak na ng Diyos, mayroon po tayong pananagutan na dapat nating ibihis, maminamahal, ang karakter ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibihis natin si Kristo. Sabi rito, Galatia 3:26 and 27, ang sabi rito, maminamahal, kayong mga nabautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoon Kristo ay ibinihis ang ating mahal na Panginoong Kristo. Buksan natin Galatia 3:26 and 27. Dito po sa Galatia chapter 3 verse 26 up to 27. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sapagkat lahat nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ibinihis natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, why we need to put on the Lord Jesus Christ? Bakit natin dapat ibihis, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Sa unang-una, sabi rito, mga minamahal, God eyes are watching us. Mga minamahal, lagi po nakatingin sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tinitignan niya yung ating mga lakad. God eyes are watching us. Pangalawa, man's eyes are watching us. Ang mga tao po, maminamal, ay nakatingin sa atin. Bawat kilos natin, pati ating mga sinasabi, pati yung ating mga kasuotan. Maminamal, minamasdan niya ng mga sanlibutan, tinitignan, maminamal, kung paano po tayo namumuhay. Ay yung ating salita, ang ating kilos, ang ating mga pananamit, lahat ba minamal ang mga ginagawa po natin, tandaan po natin, nakatingin sa atin lahat ng tao. At ang sabi, the enemy, pangatlo, sabi, the enemy are watching 24 hours a day. At ang higit sa lahat ba minamahal, kaya dapat nating ipamuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat ang kalaban po natin, minamahal, ay nagbabantay 24 hours a day. Bawat araw, bawat minuto, bawat oras, mga minamahal, nakatingin po ang dyablo. At ang sabi po ng Biblia, maminamahal, sa Hub, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 12, maminamahal, siya ay nagsusumbong araw at gabi. Nagsusumbong yan sa ating mahal na Panginoon Diyos, mga minamahal, upang ay tayo po, mga minamahal, ay bantayan sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi sabi po rito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, put ye on the Lord Jesus Christ, for this is the only way to escape from the judgment of God. Bakit kinakailangan natin, mga minamahal, na ibihis ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Sapagkat, sabi po rito, mga minamahal, sapagkat ito po ang tanging paraan upang makatakas po tayo sa tinatawag na judgment of God. Para hindi na tayo hatulan, mga minamahal. Kapag tayo po ay namumuhay na katulad ng pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sinabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa dito sa Roma. Sa Roma, maminamahal, Kapitulo 8, talatang 1, at itatalo natin ng 33. Sabi po rito, maminamahal, dito po sa Tagalog, medyo binawasan. Pero sa English, maminamahal, sabi po rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kapag ipinamumuhay po natin, maminamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi rito, hindi na po tayo dadaan sa tinatawag na paghatol. Ang sabi, there is no condemnation. Therefore now, no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Pag tayo po, maminamahal, ay lumalakad na katulad po ng pamumuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, hindi na po tayo dadaan sa judgment. Hindi na tayo hatulan ng Diyos. Pagkamatay natin dito, kung sakali, bawiin ng Diyos ang buhay natin, pagpikit natin dito sa lupa, ay pagdilat natin sa piling ng Diyos. At kung sakali naman po, mga minamahal, na tayo po ay kukuning buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagparito, sigurado po, mga minamahal, na tayo po ay puputungan ng tinatawag na crown of life, sapagkat mga minamahal, nagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Kung tutungayin natin ng Roma 8:33, sabi po rito, mga minamahal, wala nang sakdal, hindi na tayo isasakdal, wala na tayong paghatol.
Sabi tayo pong mga namumuhay, mga minamahal sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ipinamumuhay po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Buksan natin Roma 8:33. Dito po sa Roma chapter 8 verse 33. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ang maaring ganap. Amen. Ang sabi ng Biblia, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Kaya nga, maminamahal, tandaan po natin, sabi ng Romans 8:1, sabi, walk not after the flesh, but after the Spirit. Lumalakad na siya sa spiritual. Ibig sabihin, dumadalo siya sa gawain, nakikinig siya ng banal na salita ng Diyos, ipinamumuhay niya ang banal na salita ng Diyos, at mga minamahal, siya po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya na ginagawa yung gawain makasanlibutan, katulad po ng pagbibisyo, katulad ng panliligaw, katulad mga minamahal ng gawaing ginagawa ng sanlibutan ngayon. Hindi niya na po ginagawa sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, hindi na lumalakad sa laman kundi lumalakad na sa spiritual. Yan po ang unang taglay, mga minamahal ng tao po, na hindi na po hatulan. Ang sabi rito, ito po, mga minamahal, ang mga pag-ibinis mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ito po ang pinakatanging paraan upang hindi na tayo humarap sa tinatawag na paghatol ng Diyos. Hindi na tayo dahatulan ng ating mahal na Panginoon. Dito po, kung matutunghayan niyo po sa Mateo 22, talatang 11 hanggang 13, mga minamahal, ganito ang mangyayari pagdating po ng araw. Pag tayo po'y nandun na sa tinatawag na kaharian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag hindi ka nakasuot ng damit, mga minamahal, yung damit ng katwiran, yung tinutukoy po rito, damit ng katwiran yan, nasa Isaiah 61 verse 10. Sabi rito, nung napansin ng hari na nandun sa kanyang kaharian, yung pong lalaki na hindi nakasuot ng damit pangkasal, hindi nakadamit, mga minamahal, sabi, ito po ay pinalayas niya sa kanyang kaharian. Sabi, igapos nyo ang kanyang kamay at ang kanyang paa at itapon nyo sa labas, sapagkat hindi siya nakadamit, mga minamahal, na damit ng katwiran. Basahin po natin Mateo 22, 11 hanggang 13. Dito po sa Mateo chapter 22 verse 11 up to 13. Datapat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin. At do'y nakita niya ang isang tao na hindi nararamdam ng damit kasalan. At sinabi sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Na magagay sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya, at itapon niyo sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya nga, kung tayo po, mga minamahal, ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat, sabi ng Biblia, put you on the Lord Jesus Christ. Dapat isuot po natin, mga minamahal, ang kabanalan ng ating mahal na Panginoon, ng kanyang katwiran.